Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan ko hindi si Jesus, at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pamilyar tayo sa film na Frozen. Yan. At kapag nababanggit ang Frozen, ay yung awit na ang sabi ay, "Let it go, let it go." Yan. Yan ang theme song natin itong linggong ito. So pag pumupunta kayo sa palengke, pag kayo namimili, naliligo kayo lang mag-isa, awitin ninyo, "Let it go, let it go." No? Hayaan na. Tapos na ang nakaraan, wag nang balik-balikan. Kasi marami na tayong mga pabigat na pinapasan sa buhay, at kung idadagdag pa natin yung lahat ng mga galit, lahat ng mga hindi magagandang naging karanasan natin sa buhay, dala-dala mo yan panghabang buhay. Hindi ba't pangit? No? Bakit ko po problemahan yun? Problema niya yun. Ako pinatawad ko na siya. Kung hindi niya ako pinatawad, bahala siya sa sarili niya. No? Siya ang may problema, ako walang problema. Let it go. Let it go. Ha? In fact, nandito siya ngayon eh. Kantahan mo siya. Let it go. Let it go. At kantahan mo nang nakangiti ka na may pang-iinis. Ha? Kapag ganun ang pagkanta mo, hindi ka pa rin naka-let go. Mga kapatid, ito yung gustong sabihin ni Jesus sa mga taong nakakakilala sa babaeng ito. Sapagkat maaaring hindi ito yung unang pagkakataon sa kanilang pagkakilala sa babaeng ito. Pero nung inilapit nila kay Jesus ang babaeng ito, nagulat sila sapagkat yung kinukutya nila, yung hinahatulan nila, yung sinasabihan nila ng hindi maganda, yun pala ay sa kanila rin babalik. No? Natandaan ninyo yung previous mga homily ko sa inyo na kapag ikaw ay nagbibintang, kapag ikaw ay nag-aakusa sa iyong kapwa, itodo mo na. Ano ibig sabihin na itodo? Kasi pag sinasabi mong ikaw makasalanan kang tao, no? Tingnan mo yung daliri mo. Isa lang yung nakapoint sa kanya, tapos yung tatlong daliri mo nakapoint sa iyo, no? Tingnan mo, subukan mo. Diba? Ikaw ang sama-sama mong tao, no? No?
Isa lang sa kanya. Kaya tinatawanan ka lang niya, talaga. No? Ikaw naman, mas lalo mo pa idinidiin, hindi mo alam, idinidiin mo pa ng husto yung bintang mo sa kanya sa iyo ng 3 beses. No? Tapos nandamay ka pa. Kasi yun sa taas, wala namang kinalaman sa issue ninyo. Sabi ng Diyos, hoy, busy ako ha, huwag niyo ako idamay, kayo lang yan. No? Kaya ako sa inyo, itodo mo na. Ikaw. No? Kasi kung di ka pa talagang kontento, pati hubarin mo yung sapatos mo, pati daliri ng 5 daliri sa paa mo, isama mo na. Kaya todo na. No? Mga kapatid, papasok na tayo sa mga mahal na araw sa susunod na linggo. Sa paumpisa ng linggo ng palaspas. Hindi ba't maganda na ihanda natin ang ating sarili, malinis yung ating pag-iisip at lalo na malinis yung ating budhi, malinis ang ating puso. Ano kaya yung sinulat ni Jesus doon sa lupa? Kaya't yung mga tao, isa-isang umalis. At finally, tinanong ni Jesus yung babae, sino ngayon yung naghuhusga sa iyo? Sabi ng babae, wala po. Kung wala naghuhusga sa iyo, wala rin akong karapatan na maghusga sa iyo. Ano kaya yung sinulat ni Jesus doon sa lupa? Sinulat ni Jesus doon sa lupa, wala akong karapatan na husgahan ka. Sapagkat ako rin, hindi ako makasalanan, pero naintindihan ko ang nangyari sa iyo. Mga kapatid, hindi natin basta-basta huhusgahan ng isang tao sa maaring isang maling bagay na nagawa niya. Kalimitan, napilitan siyang gawin yun. Dahil merong isang bagay na sa pamamagitan na yun ay maaring masulba yung kanyang problema sa buhay, lalo na sa isang tao. No? Napilitan lang siya, pero ayaw niyang gawin yun. Pero kung yun lang ang paraan, ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili. At maaring ang babaeng ito ay may anak na nag-aagaw buhay na sa pamamagitan ng salapi ay maisalba niya ang buhay either ng kanyang anak o kanyang magulang. Pero ayaw niyang gawin ang bagay na iyo. But if that is the only way, napilitan lang siya. Pero sa totoo lang, ayaw niya. Maraming mga bagay na pagkakamali na nagawa natin, pero ayaw natin ang bagay na iyon. Yung mga tao na naghusga sa babae, sinulat ni Jesus ang kani-kanilang mga pangalan, sinulat ni Jesus ang kani-kanilang mga kasalanan. Kaya't isa-isa silang umalis kasi nakita nila yung pangalan nila, tapos nakita rin pala sila ni Jesus sa mga pagkakamali na ginawa nila. Kaya isa-isa silang umalis. Sapagkat yung bagay na hinuhusgahan nila, yung babae na makasalanan, ay ganon din pala at higit pa ang kasalanan na kanilang nagawa. Kaya't nahiya sila. Sa abot ng kanilang hiya, umalis na lang sila. Bago pa sila mapahiya sa ating Panginoong si Jesus. Binigyan ng panibagong pagkakataon ng Panginoon Diyos ang isang makasalanang babae na inilapit sa Kanya. At hindi man lang naghusga ang ating Panginoon sa babaeng ito. Ano ang sinabi niya? Pinatatawad ka na, umayo ka at mag-umpisa ka muli na sa panibagong buhay. Ang linggong ito mga kapatid is let it go. Kalimutan na natin ang anumang uri ng kasamaan ang ginawa natin sa ating sarili at maging sa ating kapwa. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos sapagkat kailanman hindi mahalaga sa Panginoong Diyos ang ating pagkakasala. Ang mahalaga sa Kanya ang pagtanggap nito at yung muling pagbabagong buhay na nais nating makamit sa pamamagitan ng pagkalimot sa lahat ng mga maling nagawa natin sa ating sarili, sa Diyos at maging sa ating kapwa. Meron akong isang ibabahagi sa inyo na isang kwento tungkol sa bato. No? Yung bato,
tatlong bagay na pwedeng mangyari sa atin. Pwedeng yung bato, gamitin natin sa pagpupukol sa mga tao. Iba sabi ng Panginoong Diyos, kapag ikaw ay binato, batuhin mo naman ng tinapay. Huwag mong babatuhin ng bato, sapagkat talagang mapupukol ka rin. No? Pero huwag gumanti. Kapag tayo ay sinaktan, huwag na huwag tayong gaganti. Father, sinampal ako eh. O mamaya ikikwento ko sa inyo doon sa isang taong sinampal at ano nangyari sa kanya. So, we can use a stone, pwede natin gawin ng bato para ipukol sa tao. Pero may isang uri rin ng bato na maaring tayo rin yung batong ito. Tayo yung bato na fondasyon sa pamilya. Kasi matigas ang puso mo. Hindi matigas ang puso mo na wala kang pakiramdam. Hindi. Matibay ang iyong kalooban. Matibay ang iyong pananaw sa buhay. Nandito ka sa Hong Kong, bagamat malaking sakripisyo ito, pero matibay ang iyong pananaw sa buhay sapagkat sa pamamagitan nito ay maitatawid mo sa gutom at mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ang mga taong nais mong ihaon sa kahirapan. Kaya't anumang uri ng lungkot, anumang uri ng mga pagbabato sa iyo, matibay ka. Hindi ka nabubuwag. No? Bagamat nandyan ang kalungkutan, nandyan yung pagkalayo mo sa pamilya mo, kaya mong tiisin yon. Kasi matibay ang iyong pananalig sa Diyos at alam mo ang iyong ginagawa. May mga temptasyon na lumalapit sa iyo, pero alam mo kung paanong iwasan ang bagay na iyon sapagkat kung ikaw ay magpapadala sa anumang uri ng tukso, baka mabuwag ka, pero matibay ka pa rin. Lumalapit na sa iyo yung tukso, natutunaw ang tukso sa iyo sapagkat alam mo kung ano ang nararapat at kung ano ang hindi dapat. Isa kang bato. Hindi matigas ang puso, pero matibay. No? Para kang Motolite battery. No? Pero, meron ding isang uri ng bato na siya yung pinagbababato. Siya yung black sheep sa family. Siya yung biktima ng lahat ng uri ng mga pagpupuna, anumang uri ng pagpupunyagi mo sa buhay. At marami sa inyo ang ganito. Kayo rin ay maaring nilapastanganan ng mga tao na tinulungan ninyo. Para bang sa sinasabing mga walang utang na loob. No? Mga tao na niloko kayo sa inyong kabaitan. Pero alam nyo, yung mga taong ganun, sila yung talagang pinagpupuri ng Diyos. Sapagkat hindi mo binibilang ang iyong mga itinutulong sa kapwa. Kaya ka naman hindi nawawalan ng nakasuklot sa iyong mga pitaka. Hindi ka nawawalan kasi siksik-liglig, umaapaw. Kasi alam ng Diyos na ang iyong mga pagtulong ay pagtulong sa mga nangangailangan. Bagamat minsan, ikaw ay pinagsasamantalahan na rin. Pero kailanman hindi pinuputol ng Diyos ang pagtulong sa iyo sapagkat ikaw ay isang tao na matulungin. In fact, matanda ka na pero ang lusog-lusog mo pa rin. In fact, matanda ka na pero naglilingkod ka pa rin sa simbahan. Bakit? Kailangan ka pa ng Diyos dito sa lupa. Isa kang huwarang bato. Kakaibang bato. Ngayon, yung kwento. May bayad na to. Dalawang magkaibigan. Matalik na magkaibigan. Day off nila. So, nag-decide sila na mag-hike. Okay. Umabot sila sa punto na magdidesisyon, paakyat do sa bundok, kakaliwa o kakanan. No? Sabi ng isa, kaliwa, kabisado ko na to. Yung isa naman, nakarating na ako dyan eh. Kanan yan eh. Hindi, ako kumaliwa eh. Nung umakyat ako dyan, hindi, ako kumanan ako. Ano?
Kakaliwa o kakanan? Parehong matigas. So anong ginawa ng kakaliwa? Sinuntok yung nasa kanan. Bumaligwas, no? Sa lupa. Tapos may sinulat yung sinuntok. May sinulat siya doon sa sa lupa. Tapos, sige na. Sige. Kaliwa ka, kanan pa rin ako. Sige, sinuntok mo ako. Okay. And then, nakaakyat sila sa taas. Meron palang batis. So, nagpahinga sila, then naligo. Yung kumaliwa, kamuntik ng malunod. Hindi niya natansya yung lalim nung ilog. Sinalba siya nung sinuntok niyang tao. At yung nanuntok, nung sinalba siya, kumuha siya nakita niya yung bato. May inukit siya doon sa bato. Alam nyo, yung inukit niya sa bato, yung sinulat niya sa bato, gusto niyong malaman? May second collection tayo, ha? Hindi ko malilimutan ang pagsalba sa akin ng matalik kong kaibigan. Yun yung sinulat niya. Bakit sa bato? Sapagkat kapag meron tayong sinulat sa bato, anuman ang bagyo, anuman ang agos ng tubig, hindi mawawala ang magandang katagangyan. At lagi niyang babaunin habang siya ay nabubuhay. Utang na loob niya ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan na sinuntok niya. Tinanong naman niya yung nagsagip sa kanya, ikaw, hindi ko nakita yung sinulat mo sa lupa eh. Bakit sa lupa mo isinulat? Yung pagsuntok ko sa iyo, alam na this. No? Sapagkat kapag sinulat mo sa lupa, kapag bumaha, kapag bumagyo, mawawala na yung lahat ng sama ng loob mo. Yung nangyari, tapos na. Mga kapatid, saan natin isinusulat yung mga nangyari sa ating buhay? Yung maganda at maging yung hindi maganda. Yung bang mga sama ng loob natin, isinulat natin sa malaking bato at dala-dala lagi natin ang batong yan saan man tayo pumunta para hindi natin makakalimutan yung lahat ng pagsasamantala ng mga tao na gumawa sa atin ng hindi maganda. In fact, nandyan sa bag ko yung batong yun. Huwag sana mga kapatid, no? Mag-Holy Week na. Sana do sa pagwawagayway natin ng palaspas sa linggo, ay nagwagi ako, no? Andito yung best friend ko na sinagip ko, pero wala na tayong anumang uri ng sama ng loob. Mga kapatid, bato. Anong uri ng bato ka? Ikaw ba yung batong ginagamit mo sa pagpukol? Ikaw ba yung bato na matatag? Ikaw ba yung tao na dumaan sa lahat ng uri ng mga pag-aalis-pusta sa buhay, pero ikaw ay kinalulugod ng ating Panginoong Diyos? Ikaw ay isang bato. Pero sa atin mo, tingnan mo ang iyong sarili, anong uri ka ng bato? Amen.